Nagsimula na ang kanyang libing. Hindi pa nga siya nahuhulog sa mga bitak. Hunyo 4, 2026 na ngayon. Ang Khumbu Icefall sa Everest, 18,000 talampakan ang taas. Bawat gabay, bawat rescue team, bawat search helicopter sa bundok ay umuwi na. Wala nang darating. Halos 40 taon na siyang nasa bundok na ito pero hindi pa umaakyat lampas Kampo 2. Ilang araw lang ang nakalipas, ang trabaho niya ay magpakulo ng tubig para sa tsaan ng iba. Ang crew na naglilinis ng basura sa Everest ay ginagawa na ang huling paglilinis nila ngayong season nang biglang may isa sa kanila na tumingin pataas sa dalisdis at napatigil. May lalaking gumagapang palapit sa kanila gamit ang kamay at tuhod, walang bota, lubid o oxygen, parang eksena sa horror na pelikula. Ang pangalan niya ay Hilary Dawa Sherpa. Hindi siya naligaw, iniwan siya. Sa loob ng 6 na buong araw, walang naghanap sa isang hamak na Sherpa. Ganito iniwan ang huling lalaki sa Everest noong 2026 para mamatay doon. Isang Sherpa. Hindi ko muna sasabihin ang pangalan, mga kaibigan, dahil mukhang may nawawala tayong Sherpa sa bundok. Maligayang pagdating sa Extreme Edge. Napakakabalintunaan para sa akin na si Hilary Dawa Sherpa na ang pamilya ay nagsimula na ng ritual sa libing ay ipinangalan kay Sir Edmund Hillary, ang unang nakaakyat sa Everest. Halos imposibleng maintindihan kung bakit naiwan ng isang lalaki na pinabayaang mamatay sa Mount Everest kung hindi titingnan ng matinding kaguluhan ng panahon ng pag-akyat ng 2026. Naglabas ang Nepal ng record na 492 permit sa pag-akyat ngayong taon at sa simula ng season, may git 1,000 climbers at guides nang nasa Everest na hindi pa nangyari noon. Namolekta ang gobyerno ng mahigit 1 bilyong rupees sa bayad sa permit na yung season at ipinagyabang ito sa publiko na parang nanalo sa loto. Ngayong taon, magulo talaga ang panahon sa Nepal. Noong Marso at Abril na dapat pinakatuyong buwan, nagkaroon ng pre-monsoon na ulan habang ang Mayo na karaniwang umuulan ay mas tuyo ngayon. Maraming ekspedisyon ang napilitang ipagpaliban ang plano nila. Lalo pang lumala ang sitwasyon dahil ang tanging daan paakyat ng Everest ay may malaki at hindi matatag na tipak ng yelo kasing laki ng 10 palapag na gusali na nakabitin sa itaas. Ilang araw matapos ideklarang bukas ang season. Isinara ng mga otoridad ang rutang iyon ng mahigit 2 linggo habang sinusubukan nilang humanap ng alternatibo, isang uri ng pagkaantala na nagtutulak sa lahat ng umaakyat sa buong season na magsiksikan sa isang halos imposibleng maikling panahon. Mahigit 1,000 umaakyat at gabay ang naipit sa base camp, naubusan ng pera at halos mabaliw sa kahihintay na humupa ang yelo. Pagbukas muli ng bundok noong kalagitnaan ng Mayo, sabay sumabog ang naipong tensyon. Lahat gustong maabot ang tuktok kahit baliwala ang kaligtasan o patakaran. At sa kabila ng hirap ng sitwasyon, inihayag ng grupong nag-aasikaso ng safety ladder na aalisin ang lahat ng lubid at mag-empake na sa Mayo 29. Walang exemption, kung di mo pa narating ang tuktok sa panahong yon, kailangan mong subukan ulit sa susunod na taon. Nagpanik ang expedition companies dahil kailangang makarating sa tuktok ng bundok ang kanilang kliyente bago matapos ang oras kahit lumabag sila sa ilang patakaran. Pipiliin mo na lang magsiksikan sa delikadong daan sa mataas na bahagi ng bundok o mawalan ng pera. At naipit mismo sa gitna nito ay isang lokal na camp cook na nasa 50-S na ang edad na si Hilary Dawa Sherpa. Pinanggalan siya ng magulang kay Sir Edmund Hillary, ang sikat na umaakyat ng bundok, pero si Dawa ay hindi tulad ni Sir Hillary na kliyenteng umaakyat ng bundok. Matagal na siyang nagbubuhat ng kargamento sa bundok mula pa noong batang teenager siya. 40 taon na siyang gumagabay sa mga kliyente sa mga bundok na 21,000 talampakan, pero hindi pa siya nakapag-akyat ng kahit sino sa Everest noon. Para sa ekspedisyong ito, inupahan si Dawa para magpakulo ng tubig at magdala ng gamit hanggang Camp 2 lang sa taas na 21,000 talampakan. Hanggang doon lang sa altitude na yon ang insurance policy ng kumpanya niya. At ito ang unang bahagi ng magulong palaisipan na mapapaloob si Dawa. Narito ang ikalawang bahagi. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Hilary Dawa, ang Himalayan Traverse Adventure, ay maliit at nakabase sa Kathmandu na may malaking problema sa pera. $15,000 para maging eksakto. Yan ang singil ng Nepal sa outfitter para sa permit ng isang banyagang umaakyat noong 2026. Ang Himalayan Traverse ay kulang lang talaga sa mga kliyenteng nagbabayad para makakuha ng sarili nilang permit sa Everest. Kaya bumili sila ng parte sa climbing permit ng 8K Expeditions, isa sa pinakamalaking outfitter sa Nepal. Tinatawag itong piggybacking at karaniwang ginagawa ng maliliit na operator.
Legal ito, pero ibig sabihin din ito na kung may mangyaring masama dun sa taas, wala sa dalawang kumpanya ang talagang nakahanda para sagipin ka. Pagsapit ng Mayo, 27, 2026 araw, bago tanggalin ng crew ang mga nakapirming lubid, 2 na lang na banyagang kliyente ang natitira sa Himalayan Traverse para sa 2026 Everest Summit at hindi pa nila nasisimulan ang pagtatangkang marating ang tuktok. Ang una ay si Mariusz Milowski, isang bihasang Polish na umaakyat. Pangalawa si Chris Tral, isang Briton at dating Royal Marine sa 50-S na umaakyat ng Everest para makalikom ng pondo at magtaas ng kamalayan sa pagpapakamatay ng veterano at PTSD. Nanghiram pa si Chris ng pera para pondohan ang ekspedisyon habang maraming taga-subaybay sa YouTube ang tumutok sa bawat kilos niya sa bundok. Mataas ang presyon. May seryosong problema rin ang kumpanya sa kakulangan ng pauhan. Iisang gabay lang ang meron para sa dalawang nagbabayad nilang kliyente. Ang pangalan niya ay Ang Ferba. Matagal na niyang iniaakyat at ibinababa ng ligtas ang mga tao sa bundok na ito. Ngayon, may 2 siyang kliyente at hindi pabor sa kanya ang bilang. Ang isang gabay sa 2 umaakyat sa death zone ay hindi talaga uubra. Kapag may kliyenteng bumagsak, kailangan ng buong lakas ng bihasang gabay para mailigtas siya pababa. Bukod pa rito, kailangan mo ring gabayan pababa ang kliyenteng nasa malay. Paano kung sabay bumagsak ang 2 kliyente at 48 oras lang ang natitira? Kaya ginawa nila ang karaniwang gawain ng mga murang kumpanya ng ekspedisyon. Tiningnan kung sino ang available sa bundok at ang sagot ay ang lalaking nagpakulo ng tubig sa Campo 2. Hiningi nila kay Dawa na gampanan ang papel na summit guide at si Dawa na matagal nang humihiling ng ganitong pagkakataon ay pumayag. Sa kanilang bahay sa Okaldunga, katatapos lang ng huling pagsusulit ng anak niyang si Mendolamo na 18 taong gulang at magsisimula na sana siya sa kolehiyo. Siya lang ang bumubuhay sa pamilya nila kaya malaking tulong ang ilang libong dolyar. Pagsapit ng 10:30 ng gabi, Mayo 27, 2026 sabay-sabay umalis sina Chris, Mariusz, Ang at isang lalaking gagampan ng papel na ni minsan ay hindi pa niya nagawa sa Everest mula Camp 4 patungong tuktok. Matatagpuan ang Camp 4 sa South Col sa taas na 26,000 talampakan at dito nagsisimula ang death zone. Dito sa taas, isang katlo lang ng oxygen kumpara sa level ng dagat. Humihinto ang digestive system mo, namumuo ang dugo at nagsisimulang mamatay ang katawan mo. Kaya agad na nagsisimula ang panganib pagdating mo pa lang. Karaniwan, simple lang ang estratehiya sa pag-akyat ng Everest. Aalis mula Camp 4 ng hating gabi at aakyat sa dilim gamit ang headlamp. Layunin naming makarating sa tuktok pagsapit ng alas 8 o alas 9 ng umaga. Kukuha ka ng litrato tapos gagamitin mo ang liwanag ng araw para malagpasan ang mga pinakamapanganib na bahagi sa pagbaba. Ngunit hindi normal ang kondisyon ng grupong ito. Si Chris ay grabe ang sakit mas maaga sa ekspedisyon kaya kinailangang lumipad pabalik sa Kathmandu para magpagamot bago bumalik sa bundok. Nanggako sila kay Mariusz ng 7 tangke ng oxygen para sa pantatang kanyang marating ang tuktok pero hindi yon naibigay. Si Dawa ay unang beses sa death zone sa kanyang karera sa taas na hindi pa niya naranasan sa bundok na ito. Hindi mabilis gumalaw ang koponan. Habang sinimulan nila ang kanilang pag-akyat sa matarik at nagyayelong bahagi ng bundok sa dilim, napakabagal ng kanilang pag-usad. Bawat hakbang ay kailangan ng maraming paghinga. Dahil sobrang bagal nila, umaga na ay umaakyat pa rin sila imbes na nasa tuktok na at pabalik. Sa isang mataas na bahagi ng bundok at hindi namin tiyak kung kailan, nagsimulang magkaproblema si Mariusz. Nagkaaberya ang gamit niyang supplemental oxygen at dahil wala na siyang tuloy-tuloy na artificial na hangin, agad na naapektuhan ng kakulangan ng oxygen ang kanyang katawan. Nanggangalay at namamanhid na ang kanyang mga kamay at paa. Nagsisimula na ang frostbite. Alam ni Mariusz na kung patuloy siyang aakyat, hindi na siya makakabalik pababa. Kaya bandang 27,700 talampakan, matalino niyang pinili na iligtas ang kanyang buhay at itigil ang pag-akyat. Si Dawa bilang gabay ay bumalik at sinamahan si Mariusz pababa sa yelo patungo sa mas ligtas na tolda sa Campo 4. Pero si Chris Tral ay dating Royal Marine. Libu-libong tao ang nanonood ng tracker niya online. Nangutang siya para makarating doon at hindi na aatras. Kaya siya at si Ang Ferba ay patuloy na umakyat sa death zone, dumaan ng umaga. Mabagal lumipas ang hapon. Kapag umakyat ng bundok sa mataas na altitude, may patakaran na kung di pa nararating ang tuktok pagsapit ng alas 2 ng hapon, kailangan nang bumalik agad. Malaking panganib kapag inabot ka ng dilim sa taas ng bundok.
Hindi sumunod sina Chris at ang Ferba sa 2:00 ng hapon na palugit at nagpatuloy sa pag-akyat hanggang tuktok ng bundok Everest bandang 5:00 ng hapon. Sobrang delikado ang makarating sa tuktok ng mundo sa ganong oras. Sa puntong iyon, halos 18 oras na silang tuloy-tuloy na umaakyat at halos wala nang natitirang lakas. At kahit ganon, kailangan pa rin nilang bumalik at tawirin ang pinakamatarek at pinakamapanganib na bahagi ng mundo, lubos na pagod at sa gitna ng dilim. Sa hindi inaasahang paraan, laban sa lahat ng posibilidad, nakaligtas sila sa gabi at ligtas na nakababa papunta sa Kampo 4. Pagsapit ng umaga ng Mayo 29, nasa Kampo 4 na ang 4 matapos maabot ang tuktok. Buhay sila, pagod at halos maubusan ng oras. Kaunting oras na lang bago ang takdang pagbaba sa bundok na ito. Sa ibaba nila, ang nag-iisang daan pababa ng bundok ay pwedeng baklasin anumang oras. Kailangan nilang bumaba agad. Ang problema ay hindi talaga kaya ng dalawang kliyente na gawin yun. Si Marius ay may frostbite sa kanyang mga kamay at paa at kailangan niyang bumaba agad sa mas mababang lugar para sa medical na atensyon sa lalong madaling panahon. Kabababa lang ni Chris mula sa 18 oras na pag-akyat sa tuktok na dumaan sa death zone. Pagod na pagod siya. Kung hihintayin pa ni Marius si Chris, baka mawalan siya ng daliri sa kamay o paa. Ginawa ng grupo ang tanging makatuwirang desisyon. Maagang alis sina Marius at ang Ferba ng umagang yon. Si Chris, ang kliyente na halos hindi makalakad ng maayos, ay ipinareha sa isang kusinero sa kampo na walang insurance at hindi pa kailanman gumabay ng sinuman pababa ng itaas na bahagi ng bundok sa buong buhay niya. Pag-alis ni na ang Ferba at Marius sa Camp 4, abala pa sina Chris at Hilary Dawa sa pag-ayos ng gamit at pagpahinga para makatayo. Nang magsimula silang bumaba, sila ay lubos ng nag-iisa. At ang ibig kong sabihin ay talagang lubos na nag-iisa. Literal na lahat ng iba pang umaakyat, bawat gabay, bawat pangkat ng ekspedisyon ay umalis na sa Everest. Walang grupong matatawag o gabay mula sa ibang ekspedisyon na pwedeng tumulong kung may masamang mangyari. 2 lalaki lang ang dahan-dahang bumababa sa pinakamataas at pinakamapanganib na pader ng bundok sa mundo. Ang daan pababa mula Camp 4 ay tumatawid sa halos patayong pader ng yelong glacial na tinatawag na Lhotse Face. Bumabagsak ito ng libu-libong talampakan pababa sa mas mababang kampo at kahit maganda ang araw, kinakailangan nito ang lahat ng lakas mo. Hindi maganda ang araw na ito. Sapat ang tanaw para makita ang lubid sa harap mo pero halos wala ka nang makita lampas doon. Yung lamig na pumapasok mismo sa mga damit mo. Bawat hakbang dito ay nangangailangan ng buong konsentrasyon at ang konsentrasyon ang isang bagay na kapwa sila ay nauubusan na. Ilang sandali, magkasama silang kumilos. Mabagal pero magkasama. Pagkatapos, sa isang bahagi ng ruta na tinatawag na Yellow Band sa taas na mga 25,000 talampakan, umupo si Hilary Dawa sa kanyang backpack para magpahinga. Sabi ni Chris, huminto siya at lumingon pabalik. Hilary, ayos ka lang ba kapatid? Tinanong niya. Sabi niya, tumingala si Dawa at sinabing, oo, ayos lang Chris. Sige, umalis ka na. Tumalikod si Chris at nagpatuloy sa pagbaba. Iyon na ang huling pagkakataon na may nakakita kay Hilary Dawa Sherpa sa loob ng 6 na araw. Nang makababa na si Chris ng mga 1,000 talampakan, nakita niya si Marius sa daan pababa na nasa masamang kalagayan. Ubos na ang kanyang oksigen. Mas halata na ang paglala ng frostbite sa kanyang mga kamay. Hindi matagpuan ang Sherpa guide niyang si Ang Ferba. Sa ganitong bilis at kalagayan, hindi na niya kayang bumaba mag-isa. Ngunit nang tumingin si Chris pataas, hindi pa rin gumalaw si Hilary mula sa kinauupuan niya. Hindi niya alam kung ayos lang siya. Ngayon, isipin mong ikaw si Chris, nasa 24,000 talampakan na may kalahating tangke ng oxygen. Sinabi ng lalaking iniwan mong nakaupo sa nyebe sa itaas mo na magpatuloy ka at agad siyang susunod sa iyo, bagay na madalas sabihin ng mga gabay sa bundok na ito. Narito ngayon sa harap mo ang kapwa mong kliyente, lubos na nag-iisa. Ang nakatalagang Sherpa niya ay di malaman kung nasaan na at ang katawan niya ay nagsisimula ng bumigay. Nabanggit ko na ba na kalahati na lang ng oxygen tank mo ang natitira para magdesisyon ka? Ibig kong sabihin, hindi naman mahirap ang kwenta. Pinili ni Chris na tulungan si Marius at pinaghati nila ang natitirang oxygen habang sabay silang bumaba sa abandonadong tolda sa Kampo 3. Ang dapat 2 oras na biyahe ay naging 11 oras dahil sa matinding whiteout na kondisyon. 19 na oras ang biyahe mula Kampo 3 hanggang Kampo 2.
Nakahila lang sila pababa sa ligtas na lugar noong Mayo 30, 2026 at sa bawat oras ng pagbaba, hindi lumitaw sa likod nila ang head torch ni Dawa. Wala ni minsan. Tama ba ang desisyon ni Chris? Sa totoo lang, hindi dapat yan itanong dahil walang nakakaalam. Sigurado lang tayo na noong Mayo 30 nag-radio si Chris mula Camp 2 papuntang base camp at sinabing nawawala si Dawa. Ayon sa kanya, huling nakita si Dawa sa yellow van kahapon at hindi pa nakababa. Ang dapat sana ay agad na pagkilos pagkatapos noon. Dapat may rescue helicopter na papunta sa Camp 2 o 3 at malaking gantimpala para sa mga Sherpa na nasa bundok pa at aayat muli sa mga lubid para kunin siya. Kahit man lang kaunting pagsisikap, kagustuhang tumulong kahit ano. Sa halip, wala talagang ginawa ang Himalayan Traverse Adventures. Hindi sila nagpadala kahit isang search party. Wala man lang silang pinadalang tao sa bundok, basta iniwan na lang nilang mamatay si Hilary Dawa. At dahil isinantabi na siya ng kumpanya, tuloy lang ang ikot ng buhay sa bundok. Patuloy na inaalis ng mga espesyal na Sherpa crew sa ibaba ang safety ladder at lubid mula sa yelo dahil sa tingin nila lahat ng buhay pa ay nakababa na ng bundok. Sa Kampo Kathmandu, nakipagkita pa si Cristral kay Mrs. ni Dawa at ibinalita na namatay ito sa bundok. Sinimulan na ng pamilya niya ang ilang araw na ritual ng Budistang libing para sa kanyang kaluluwa. Nag-post sina Chris at Marius na emosyonal na pagpupugay online, nagluluksa sa taong inakalang nag-alay ng buhay para sa kanila. Akala ng lahat patay na siya. Pero sa mataas na bahagi ng bundok na may ilang piraso lang ng tsokolate at ilang tipak ng yelo ng inangata, buhay na buhay pa si Hilary Dawa Sherpa. Ganito ang nangyari na mawala si Chris sa mga lubid ilang araw na ang nakalipas. Umupo si Hilary ng ilang oras. Siya ay kulang sa oxygen, pagod na pagod at lubos na ng hina. Batay sa medical na lohika, dapat ay pumikit na siya at di na muling nagmulat. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, pagsikat ng araw noong Mayo 30 habang nasa base camp ang kanyang grupo at inakalang patay na siya, tumayo si Hilary Dawa. Pagkatapos nun, nagawa niya ang isa sa pinakadakila at di may paliwanag na gawa ng katatagan sa makabagong kasaysayan ng Everest. Sa hindi may paliwanag na dahilan, tumayo ang 52 anyos na Sherpa at nagsimulang humakbang ng paisa-isa pababa. Ang meron siya ay hindi simpleng determinasyon sa karaniwang motibasyonal na diwa. Ito ay bunga ng 40 taon ng pagkakakilala sa mga bundok ng Himalaya at ganap na pag-unawa kung nasaan siya. Ang Lhotse Face ay libu-libong talampakan sa ilalim ng Yellow Band. Buong lakas at may oxygen, kaya ng mga grupo itong tapusin sa ilang oras lang. Mag-isa dumaan dito si Hilary Dawa nang walang ni isang hinga na nakaboteng oxygen, hawak ang fixed rope at pababa siyang sumunod dito paunti-unti. Sa unang 2 araw, hindi siya kumain. Ang pagod na katawan na kulang sa oxygen ay nagpapabagal ng pagtunaw, kaya kahit may pagkain, hindi ito kayang iproseso. Uminom lang siya dahil mas mabilis umatake ang dehydration sa matataas na lugar kaysa gutom. Bawat paghinga mo rito ay may kasamang tubig mula sa katawan at mas mabigat kang huminga kaysa sa ibang lugar sa mundo. Si Dawa ay bumali ng mga tipak ng yelo mula sa bundok at inilagay ang mga ito sa kanyang bibig. Masakit ito sa ngipin niya. Ninata niya pa rin dahil mas pipiliin yon kaysa mamatay sa uhaw bago pa siya lamigin hanggang mamatay. Sa isang punto, ipinasok niya ang kanyang kamay sa bulsa at naramdaman ang ilang piraso ng tsokolate. Hinayaan niyang matunaw ang yelo sa kanyang bibig, dahan-dahan niya itong sinipsip at kumain. Iyon ang naging lakas niya hanggang marating niya ang mga abandonadong tolda at halugugin ang mga iyon isa-isa sa Kampo 3. Dahil kadalasan ay may naiiwang pagkain ang mga ekspedisyon, kinain niya ang mga nakita niya at patuloy na naglakad. Sa totoo lang, sa puntong ito, nagsimula akong magtanong sa sarili ko kung iba talaga ang pagkakagawa sa taong ito kumpara sa atin. Tinututukan ng medisina sa mataas na altitude na kung walang dagdag na oxygen, pumapalya agad ang otak ng tao sa ilang oras. Unang nawawala ang rasyonal na pag-iisip dahil inuubos ng katawan ang lakas para panatiling mainit ang pinakaloob ng katawan at tumitibok ang puso, binabalewala ang iba. Iba si Dawa, alam niya eksakto kung nasaan siya sa buong oras na ito. Hindi siya naligaw at buhay pa siya, pero mahaba-haba pa ang kanyang bababain. Matapos ang Kampo 3, nagawa ni Dawa na hilahin ang sarili sa milya-milyang glacier na walang katao-tao at lampasan ang mga inabandona na tolda sa Kampo 2. Sa 21,000 talampakan kung saan siya orihinal na dapat magpunta at pababa pa ng Kampo 1 sa 20,000 talampakan. Hanggang marating niya ang pinakanakatakot na balakid sa bundok.
Upang makaligtas, tinawid ni Dawa ang Khumbu Icefall. Ang icefall na ito ang huling hadlang sa pagitan niya at ng Everest Base Camp sa taas na 17,600 talampakan. Tawirin niya ito para makabalik sa sibilisasyon kung saan may doktor, helikopter at biyahe pa uwi sa asawa at anak niyan babae. Wala nang ibang paraan pababa ng bundok. Kahit sa normal na ekspedisyon, isa ang icefall sa pinakamapanganib na tatawirin sa Everest. Ang ilog ng yelo ay biglang bumibiyak at bumabagsak ng di inaasahan at may mga bitak na lumilitaw bigla kinabukasan na wala kahapon. Ang tanging dahilan kung bakit ligtas na natawid ng mga umaakit ito bawat season ay dahil may espesyal na grupo ng mga Sherpa na gumugugol ng ilang linggo sa paglalagay ng mga lubid na nakapirmi at mga hagdang aluminyo para tawirin ang pinakamapanganib na bahagi bago magsimula ang season. Tandaan, literal na inaalis ang mga lubid at hagdang ito mula sa bundok. Mag-isa si Dawa sa tuktok ng pinakamapanganib na bahagi ng Everest, walang infrastruktura, lubid, hagdan at wala siyang ibang pagpipilian kundi daanan ito. Umasa lang siya sa kanyang mga kamay, mabibigat na bota at humihinang nakasanayan ng kanyang katawan ng lalaking buong buhay sa bundok. Kung walang aluminium na hagdan para tawirin ng malalaking siwang, ang pagdaan sa Khumbu Icefall ay hindi na tungkol sa galing kundi parang Russian roulette na ito. Hindi na tanong kung aabutin siya ng bundok. Tanong na lang kung kailan. Kaya hindi na nakakapagtaka na nung umaga ng Hunyo 1, 2026 habang sinusubukan ni Dawa na makalusot sa gumagalaw na yelo sa ibaba ng Camp 1, nadulas siya. Nadulas siya at nahulog sa malalim at patayong bitak ng yelo. Dahil makitid na V ang mga bitak sa yelo, naipit siya sa pinakamakipot na bahagi sa ilalim. Nabali ang kanyang femur dahil sa lakas ng pagkahulog. Mas malala pa, ang mabigat niyang bota sa pag-akyat ay tuluyang naipit sa masikip na bahagi ng yelo. Ang tanging paraan para mailabas niya ang kanyang wasak na katawan mula sa bitag ay hilahin palabas ang kanyang mga paa, iniiwan ang kanyang mga bota ng tuluyan sa yelo. Sa loob ng 2 araw, 2 buong araw, si Dawa ay naipit sa ilalim ng isang bitak ng yelo na may bali ang binti, walang bota at yelo sa lahat ng panig. Kapag umaakyat ka ng matataas na bundok, may phenomenon na binibigyan ka ng utak ng paraan para makatakas kapag naubusan ka ng oxygen at nagyayelo sa lamig. Parang mainit ang pakiramdam nito kahit hindi at sasabihin sa'yo na matulog ka. Tumanggi si Dawa na matulog. Habang 48 oras siyang naipit sa yelo at nangingitim ng mga daliri niya sa kamay at paa dahil sa hindi na maibabalik na frostbite, tiyak na pamilya lang niyang iniisip niya, sila ang kanyang angkla. Sa isang bahagi ng 2 araw na yon, nakaramdam siya ng hiya. Sumiklab ang matindi at masakit na pag-asa nang marinig ni Dawa ang ugong ng mga rotor blades sa siwang ng yelo. May search helicopter mula Walonke Expeditions na lumilipad sa ibabaw ng icefall. Naalala mo ba yung kumpanyang yon na basta nag-fill out ng permit paperwork? Na mapagtanto ng desperadong pamilya ni Dawa na isinantabi na siya ng tunay niyang mga amo, nagsimula silang kumatok sa mga pintuan sa Kathmandu, nagmamakaawa sa kahit sino na magsimula ng search. Si Pemba Sherpa, lead operator ng Walonke, ay nagsimulang maghanap sa kanya 4 na araw matapos ang insidente. Wala siyang obligasyon sa batas pero ginawa pa rin niya. Narinig ni Dawa ang chopper, tumingala siya sa makitid na langit. Itinaas niya ng 2 beses ang 2 niyang kamay na may frostbite at desperadong kumaway. Sumigaw siya para humingi ng saklolo. Pero mula sa taas, ang siwang sa yelo ay parang itim na anino. Hindi siya nakita ng piloto kaya unti-unting nawala ang tunog ng helicopter. Iniwan si Dawa sa lubos at nakakasakal na katahimikan muli. Karamihan sa mga tao ay hahayaan na lang na kunin sila ng bundok sa sandaling yon. Pero si Dawa ay hindi tulad ng karamihan. Dahil isipin mo ang matinding, nakakapagod na trabaho na kinailangan niyang gawin para lang makarating sa puntong ito. Trabaho na hindi man lang siya naka-insured para gawin. Bumaba na siya mula Yellow Band, dumaan sa tahimik na Camp 3 at bakanteng tent ng Camp 2, mag-isa at walang supplemental oxygen. Unti-unting bumibigay ang katawan niya. Unti-unting lumulubog ang isip niya sa malamig na huling pagtulog. Pero sa tuwing gusto na niyang sumuko, naiisip niya ang anak niyang babae. Naiisip niya si Damu, ang kanyang asawa. Kailangan niyang mabuhay dahil kailangan niya ang sahod para sa kanila at malapit na siyang ligtas. Nagawa na niya ang imposibleng bagay. Kaunti na lang, finish line na. Malapit na siyang makauwi. Pagkalipas ng 2 araw sa butas, nangyari ang imposibleng bagay.
Tandaan, ang Khumbu Icefall ay hindi lang nakapirmi at nagyelong lambak. Isa itong malaking ilog ng yelo na mabilis dumaloy pababa ng bundok, umaabot sa 3 o 4 na talampakan bawat araw. Dahil gumagalaw ang glacier sa matarik at matalim na bangin, ang yelo ay humahaba at biglang nababasag. Habang nakaupo si Dawa sa ilalim ng bitak sa yelo at naghihintay ng kanyang katapusan, bumagsak at nabasad ang isa sa malalaking tore ng yelo sa itaas dahil sa bigat nito. Nagresulta yon sa isang marahas at lokal na pagguho ng nyebe at libu-libong tonelada ng nyebe ang bumagsak sa dalisdis at dumiretso sa bunganga ng bitak sa yelo kung saan naitit si Dawa. Sa ibang sitwasyon, ang pagguho ng yelo ang dahilan kaya nababaon ng buhay ang mga umakyat sa bundok. Para kay Hilary Dawa, naging kaligtasan ito dahil bahagyan na puno ng nyebe ang bitak sa yelo. Nang humupa na ang nyebe, nagbago ang anyo ng kulungan niya. Sa halip na tila walang ilalim na hukay, may sapat na nyebe na pwedeng gawing rampang paakyat. Kaya gamit ang kakaunting natitirang lakas sa kanyang pang-itaas na katawan at hindi pansin ang matinding sakit ng nabaling binti, gumapang si Hilary Dawa paakyat sa nyebeng dala ng abalansya at matapos ang 2 araw sa dilim, nailigtas niya ang sarili mula sa libingan. Nang sa wakas ay naiyahon niya ang kanyang katawan pabalik sa ibabaw, ang pisikal na hirap ng ginawa niya ay halos ikamatay na niya noon din. Wala na ang bota niya, itim na ang mga daliri sa kamay at paa, durog ang binti, di na makatayo at wala nang mga lubid na makakatulong sa kanya. Nanatili siya sa lupa, isinuksok ang namuong kamay sa nyebe at kinaladkad ang sarili paabante. Pulgada-pulgada, sa bawat masakit na galaw, gumapang siya sa maze ng Khumbu Icefall, lampas sa matutulis na yelo at nagyelong nyebe, kinakaladkad ang isang inutil at basag na binti at katawan na dapat ay bumigay na ilang araw na ang nakalipas. Gumapang siya buong magdamag. Gumapang siya hanggang umaga ng Hunyo 4 at nakarating siya sa Crampon Point na nasa taas na humigit kumulang 17,000 at 500 talampakan bahagyang mas mataas sa base camp. At diyan mismo naroon ang Sagarmatha Pollution Control Committee, ang grupo na inatasang magtipon ng mga basura na iniwan ng Everest Climbing Expedition noong 2026 na nagkakahalaga ng bilyong rupi. Huminto sila, tumingin sa nagyelong dalisdis at nakita ang lalaking inakalang patay na ng 6 na araw gumagapang papalapit. Sandaling singit lang. May mga kwento bawat buwan na hindi napupunta sa YouTube, nandyan lang kung gusto mo. Patreon, link sa baba. Sana nga tayo. Iniwan ng mga tauhan ng basura ang kanilang bag, tumakbo sa yelo at nilapitan siya. May frostbite siya, walang sapatos, hirap magsalita, pero malay. Binalot siya sa maiinit na gamit, binigyan ng mainit na tubig at agad tumawag sa radyo sa base camp. Sa loob ng ilang oras, si Dawa ay inilipad mula sa bundok at dinala diretso sa ospital sa Kathmandu, kung saan siya ay patuloy na ginagamot. Tingnan mo, madali lang sabihin na milagro ang nangyaring ito. At sa totoo lang, sa ilang paraan, yun nga mismo ang nangyari. Nahulod ang lalaki sa bitak ng yelo, nabali ang femur at 2 araw na buhay sa dilim gamit lang biskwit at yelo. Isang avalanche ang nagpalaya sa kanya, kaya gumapang siyang palabas ng Khumbu Icefall na may bali ang binti at walang bota. Kailangan ba talagang mangyari yon? Nang huling makita si Dawa sa Yellow Van, ang tanging gawain ng kumpanya niya ay magpadala ng mga tao pataas para tumulong. Kasi itanong mo sa sarili mo ito. Kung ang nawawala ay isang 35 anyos na British na babae o 40 anyos na Amerikanong lalaki na kliyente o miyembro ng team na libo ang nagmomonitor ng GPS tracker online, gaano kabilis lilipad ang helicopter? Gaano katagal bago nagsimulang tumunog ang telepono? Gaano katagal bago tumawag ang opisyal ng gobyerno para sa update? Para kay Hilary Dawa Sherpa, 6 na araw bago nagsimula ang search. 6 na araw. At kahit noon, ang 8K Expeditions ang tumugon sa nag-aalalang pamilya, hindi ang kumpanyang nag-empleyo sa kanya. Ayon sa pamangkin niya na si Karma Jelje Sherpa, diretsahan niyang sinabi na umbanyagang umakyat yon, mas mabilis sana na organisa ang pagsagip. Nakataon lang na isa siyang matandang Nepali. Mali ba siya? Nasa kama ng ospital si Dawa sa Kathmandu habang ako'y nagsasalita, nagpapagaling mula sa frostbite na posibleng magdulot ng pagkawala ng kanyang mga daliri sa kamay at paa. Nasabi sa kanya ng harapan ng anak niyang babae na matutuloy pala ang pagpasok nito sa kolehiyo. Bagamat wala na ang kumpanyang sumuko na sa kanya, tumatanggap pa rin ito ng kliyente para sa susunod na season. Nagpas siya ang Himalayan Traverse nung umagang yon, napatay na si Dawa. Yun lang ang dahilan kaya walang bumalik sa kanya.
Ganon din ang desisyon ng mga outfitter sa K2 bawat season. Maliban sa itaas, ang mga climber na iniiwan ay hindi nawawala. Buhay silang lantad na lantad, pero hindi pa rin itinuturing na sulit ang panganib para iligtas sila. Ganito kung paano nagbago ng bumagsak na blok ng yelo ang kalkulasyon at naging pinakamalaking trahedya sa kasaysayan ng K2. Para maintindihan kung bakit walang bumalik, kailangan mong makita ang sumunod na nangyari.